Opo, kapatid na Eli, agad nating puntahan ang isa pong born again mula sa Victory Church sa Guadalupe, Nuevo Makati, si Sister Kira Barbo. Magandang gabi sa Sister Kira. Tuloy ka at ano ang aming may paglilingkod, please? Hello po, magandang gabi po sa inyo and thank you kay God na binigyan ako ng opportunity to ask a question from your church. And yung question ko po, or before that po, I've been in Victory for almost 5 years and naging small group leader din po ako doon. Question ko lang po is, what makes your church different from born-again Christian churches like Victory and CCF, especially about the teaching of personal relationship with Christ, following His commands, and how can you convince me that MCGI is a true church? Yun lang po. Pwede ba akong magtanong muna sa iyo ng kapiraso, kapatid na Kira? So, Brother Eddie po, thank you. Yan bang Victory na yan yung pinapamahalaan ni Morris Cirulo? Hindi po eh. Ano po siya eh, American po siya na galing Philippines. Bale, ang focus niya po is mga students. So, bago po sila nag-start dito sa Pilipinas, nag-minister muna sila sa mga estudyante sa U-Belt. Tapos, dun po sila nagtatag muna ng mga people, especially mga youth ang kanilang focus. Hanggang sa lumakilaki po yung church. Actually, Morel po ang name nung church na yon, Pastor Morel. Siya po ay American pastor. And hanggang sa lumaki yung congregation and then dumami na po sila around Philippines and then naging international churches po sila. Meron silang mother church na every nation. Ewan ko lang po kung na-heard niyo po yun. Kaya po ako nagtatanong kasi marami po ako sa mga couple leaders ko and then yung mga kaibigan ko din na umalis sa church and it saddens me na bumalik sila sa dati nilang buhay. So that's why I'm asking this question po. Salamat kapatid, salamat. Nililiwanag ko lang kasi I will answer your question based on the kind of group where you belong kasi iba-iba ang mga grupo ng mga born again eh. Kapatid na Daniel, can you remind me of yung mga tanong ni kapatid na Kira? Opo, isang tinatanong niya po ay kung papaano daw po na mapapatunayan sa kanya na ang Church of God ay ang siyang totoong iglesia, paano daw natin siya mapoconvince at ano daw po ang naging pagkakaiba natin doon po sa kanilang sinasamahan yung Victory Church na nagtuturo po noong personal relationship with Christ at pagsunod din dun sa kautusan ni Kristo. Ano po ang pagkakaiba daw po natin doon? Did I somehow get your questions right, Sister Kira? Yes po. Yes po. Thank you. Is the very reason why I ask you if if the church where you belong is administered by Morris Cirulo, because I know that Morris Cirulo is the leader of that group in America calling themselves Victory Church. But anyway, iba pala yung sa yung Unang-una kapatid, hihingi muna ako sa iyo ng paumanhin. Kasi yung tinatanong mo, mabigat yun eh. Pag tinalakay ko yun, medyo mabigat. Alam kong magiging mabigat. No? Pero ang pangangaral na gusto kong masunod, yung pangangaral ni Paul ng Apostol ni Kristo, na ang sabi niya doon sa 1:10 ng Galacia, basahin natin kapatid na Daniel. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo.
sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Ayon. Hindi ayon sa tao ang ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol. So hindi mo maaasahan na magbibigay lugod sa tao ang aral ni Kristo. It is somehow against many thinking, way of life, principles of men. Parang kontra. Ang aral ni Kristo kontra sa mga gusto ng tao. Kaya sabi niya, nanghihikayat baga ako ngayon sa mga tao, sa Diyos. Ang sabi doon sa English ng talata ay, do I now persuade men or God? Or do I speak to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. So, I will answer you not to please you, but to tell you the truth and to please my Lord. Magkaiba tayo sa maraming prinsipyo ng born again na kinasasaluiban mo. Una-una, yung salitang personal na relation kay Kristo. There's no such thing as in the Bible as personal relationship. After all, we cannot talk and we cannot deal or we cannot follow Christ personally in our times. Gone are the days when he can be when you can talk to him personally, you can feel him personally. Those days are gone. Kaya nga mayroong ganitong provision sa Biblia, kapatid na Kira, sa 25:32 ng Mateo. Pakinggan mo, ha? At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. I will just repeat the last verse, kapatid na Kira, Nagtanong kasi yung mga inaanyayahan niyang pumasok sa kingdom sa langit. Manahin niyo ang kaharian, inihanda sa inyo bago itinatagan sa libutan. Tapos sabi ng mga tao, sapagkat ako ang wika, sabi ni Kristo, nagutom ako, pinakain niyo ako, nauhaw ako, pinainom niyo ako, etc. Tapos, sasagot ngayon yung mga matutuwid na inaanyayahan niyang pumasok sa kaharian ng Diyos. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom
Pinakain ka, nauhaw, pinainom, nabilanggo, pinuntahan. Kailan yun? Taga Pilipinas kami. Sabi ni Kristo, yamang ginawa ninyo dito sa isa sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. These verses we have read, nagpapaliwanag na you do not have to have a personal relationship with Christ to be saved. Ewan ko kung makukuha mo yung logic, ano kapatid? Kasi, halimbawa, nakita kita nagugutom o nakita mo ako nagugutom, pinakain mo ko. Nauuhaw ako, pinainom mo ko. Nagkataon alagad pala ako ni Kristo. Pagdating ng araw, kanyang tatawagin kang magmana ng kaharian ng Diyos kasi pinakain mo siya. Ano ibig sabihin? Personally? No. Wala namang Kristong nakarating sa Pilipinas personally Pero yung mga alagad niya, mga kapatid niya, mga taong matutuwid, napakain mo. Kinikilala niya yon na utang na loob niya sa'yo. Not in a personal manner kasi hindi nga nakarating si Kristo sa iba-ibang bansa Pero pagka napakain mo yung isa sa kanyang pinakamaliit na alagad, sa akin ninyo ginawa. Ang sabi sa English, doon sa 25:40, the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Is that personal relationship with Christ? In His absence, you cannot have personal relationship with Him. But it can be attained by loving, caring, and being compassionate to a fellow believer in Christ. Ang punto ko, kapatid na Kira, yung kahangalan yun sabihin mo, tanggapin mo si Kristo as your personal Savior. Mali You have not met Him personally. You have not talked to Him personally. How can you have a personal relationship with Him? There are many relationships we have to have with Christ. Yun lang, hindi siguro tinuturo sa iyo yun I'm not speaking to insult anybody, no? Pero sinasabi ko, ang relationship with Christ is the relationship between a master and a servant. Christ should be our master and we must be His servants. And a servant obeys his Lord without question. Let us read 13:16 of the book of John. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Servant, ang alipin, hindi dakila sa kanyang Panginoon. Isang relationship natin kay Kristo is between a servant and the Lord. He is our Lord, we are His servants. And as servants, tayo kanyang mga alipin ay wala tayong tatanungin sa kanya. We just have to obey. Basahin natin ng 9:23 ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa